Doncic guarded by Brooks. He spins. He gets away from him. Look at that finish. Grabe ang kasikatan ni Luka Doncic dito sa Pilipinas. Look at this crowd. Ang dami, and without a doubt, si Luka ang pinakasikat sa game ng Slovenia versus Canada. At pinakitaan ni Luka ang mga Pinoy fans ng kanyang mga patented Luka magic moves. Katulad nito na talagang napawaw ang lahat. Doncic guarded by Brooks. He spins. He gets away from him. Look at that finish. Unbelievable shot by Luka Doncic, at ang mga ganitong play ang dahilan kung bakit punong-puno ang MOA Arena and it was sold out. Parang laro lang ng gilas. Doncic going between the legs, steps back, puts it up against his Mavericks teammate. Pinakitaan ni Luka ang mga Pinoy sa kanyang mga sari-sari moves sa first half, and it was a very entertaining game. Doncic, look how strong he has to be with the bat. Nagtapos ang first half ng tabla ang laro, 50-all. Kaya sa second half ay malaki ang expectations ng lahat na mananalo ang Slovenia, until nagiging frustrated na si Luka Doncic For the referees and the benefit of the whistle. dahil he feels na hindi siya nakakuha ng mga fouls, samantalang ang Canada are getting the fouls. Foul on Luka Doncic. Luka and the whole team lost its focus sa game dahil na rin sa physicality ng Canada, hanggang na-ejected si Luka Doncic with plenty of time left in the game sa fourth quarter. Pero maganda pa rin ang mga numero ni Luka Doncic, scoring 26 points, 4 rebounds, and 5 assists, pero nagkulang siya and he failed to bring Slovenia to the medal round. Pero inagaw ni Shai Gilgeous-Alexander ang limelight from Luka Doncic as he scored 31 points, grabbed 10 rebounds, and issued 4 assists at a very high 66.7 field goal. Canada bet Slovenia 100-89 to advance to the semi-final rounds, at sa mga Luka Doncic Pinoy fans ay meron pa namang laro ang Slovenia, kaya lang hindi na sila makakakuha ng podium finish as they will play in the classification round. Pero sulit pa rin naman ang bayad ng mga kababayan natin na nanood sa Mall of Asia Arena dahil pinakita naman ni Luka Doncic ang lahat and he leave everything on the floor. Samantala, ang Germany ay nakapasok sa semifinals ng 2023 FIBA Basketball World Cup matapos tapusin ang Cinderella run ng Latvia 81-79 nitong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Halos itapon ng Germany ang kanilang 10 points na lamang sa fourth quarter, na kung saan ay muntik nang maipanalo ng Latvia, subalit hindi pumasok ang 3-pointer ni Davis Bertans sa huling sandali ng laro. Germany arranged a semifinal match against USA on Friday. Sina Franz Wagner at Mo Wagner ang may responsibilidad sa maagang pag-angat ng Germany na nagbukas ng 62-59 na lamang sa huling quarter at naging 70-59. Si Franz ang nanguna para sa Germany na may 16 points, habang si Mo ay merong 12 points, kabilang ang isang slam dunk sa dulo ng 11-0 run. Nanalo ang Germany matapos ang mga paghihirap ni Dennis Schroeder na nag-miss ng kanyang unang 12 na tira bago nagtapos na may 9 na points, kabilang ang ilang clutch basket sa fourth quarter na nagbigay daan sa Germany na kumuha ng 79-69 na kalamangan. Ang Germany ay maglalaro laban sa US sa semifinal sa FIBA World Cup, isang muling pagtutuos matapos ang exhibition matchup nitong summer kung saan kinailangan ng US team ang malaking rally para manalo. Si Franz Wagner ay nagtala ng 16 points, pinamunuan ang koponan ng Germany na siyang huling natitirang hindi pa natalo sa FIBA Basketball World Cup 2023. Nagwagi sila kontra sa Latvia na may score na 81-79 sa isang quarterfinal game nitong Miyerkules. Sa pagpapatuloy ng kanilang magandang takbo sa torneo, masasabing hindi basta-basta si Wagner.
Isinilang sa Germany, ngunit itinuturing na isa ng global basketball superstar. Ang kanyang mga contribution sa koponan ay nagbibigay diin sa katotohanang ang World Cup ay hindi lamang tungkol kay Luka Doncic at ang kanyang Slovenia team. Si Wagner ay isa sa mga nagpapakita ng kanyang husay sa larangan ng basketball at nagdadala sa kanyang koponan patungo sa mas mataas na tagumpay. Bilang resulta ng kanilang panalo kontra sa Latvia, tiyak na aabot sa kanila ang hindi bababa sa pangalawang pwesto sa dalawang pangunahing international events ng basketball, ang World Cup at ang Olympics. Noong 2002, nagtapos ang Germany sa ikatlong pwesto sa World Championships, isang torneo na ngayon ay tinatawag na World Cup. At hindi pa ito nagkaroon ng higit sa ikapitong pwesto sa Olympics. Habang ang Germany ay patuloy na umuusad sa World Cup, maari pa rin ang Latvia na umabot sa ikalimang pwesto sa kanilang unang pag-akyat sa World Cup. Makakaharap nila ang Italy sa consolation playoff sa Webes at pagkatapos nito ay maglaban-laban sila para sa ikalima o ikapitong pwesto sa Sabado. At ang susunod na laro ng US ay sa Biyernes for a spot in Sunday's gold medal game. Tinambakan ng US ang Germany 99-91 noong August 20 sa Abu Dhabi, rallying from 16 points second half deficit and needing an 18-0 run down the stretch to take control. Ang game na iyon ay isang scrimmage, meaningless at ang huling paghahanda bago sa World Cup. At ang laro ngayong Biyernes ay napakahalaga. At si Andreas Olbist ay mayroong 13 points para sa Germany na nakarao sa larong yon kung saan nakakuha lamang ng 4 of 26 si Dennis Schroeder sa field. At si Arturs Jagars ay mayroong 24 points at si Davis Bertans ay mayroong 20 points para sa Latvia. With the win, Germany is assured of no worse than its second best finish in basketball's top two international events, the World Cup and the Olympics. At ang US team ay umaarangkada kontra sa Italy 100-63 sa quarterfinals nitong Martes at magkaroon sila ng pahinga sa Miyerkules. Ginamit nila ang bahagi ng araw na ito na bisitahin ang Manila American Cemetery and Memorial at nakilahok sila sa isang maikling ceremony para gunitain ang mga libo-libong mga sundalo sa World War II na nakalibing doon. Magbabalik sila sa kanilang pagsasanay sa Webes na merong malaking hamon na ibinigay sa kanila ang Germany mga 3 linggo na ang nakaraan. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.